Trending sa social media ang OMAD diet o one meal a day bilang paraan umano para mabilis magbawas ng timbang. Pero ano nga ba ito at ligtas ba itong paraan ng pampapayat? Ang OMAD o one meal a day ay isang uri ng diet kung saan, gaya ng pangalan nito, isang beses lang kumakain sa loob ng isang araw ang mga sumusunod sa diet na ito. Maraming sumusubok nito sa layuning magbawas ng timbang. Sa OMAD, pwedeng pumili ng oras ng pagkain, pero iisang meal lang ang pinapayagan bawat araw. Pero ano naman ang pinagkaiba ng OMAD sa mas kilalang intermittent fasting? Ang OMAD ay isang uri ng intermittent fasting. So, marami kasing klase ng intermittent fasting, yung paraan ng pagpapahaba nga ng oras na hindi kumakain ng isang tao. Ang OMAD diet ay isang mahigpit at advanced na uri ng intermittent fasting. Sa karaniwang intermittent fasting kasi may salita na eating window at fasting. Halimbawa, sa 16-8 method, 16 na oras ang fasting at sa loob ng 8 oras, maaring kumain. Meron ding 5-2 method na nakabatay naman sa bilang ng mga araw sa isang linggo, hindi sa oras ng pagkain. Dito pinapayagan ng normal na pagkain sa loob ng 5 araw, habang sa 2 hindi magkasunod na araw ay lubhang nililimitahan ang calorie intake. Sa OMAD naman, lahat ng calorie sa buong araw ay kinakain sa loob lamang ng isang meal window na karaniwang tumatagal ng halos 1 oras. Karaniwang umaabot sa 22 hanggang 23 oras ang fasting. Kaya naman hindi ito nire-rekomenda para sa mga buntis o nagbe-breastfeed, mga bata at teenagers. May eating disorder, may iba pang medical condition na nangangailangan ng regular na pagkain. May diabetes o umiinom ng gamot para sa blood sugar maliban na lang kung may gabay ng doktor. Nakakapayat nga ba ang OMAD diet? Maaari ito makatulong sa weight loss dahil nababawasan ang kabuuang calorie intake kapag isang beses lang kumakain sa isang araw. Pero ayon sa pag-aaral, walang matibay na ebidensya na mas epektibo ang OMAD kaysa sa iba pang calorie control o balanced diets pagdating sa pagbabawas ng timbang. Kapag pareho lamang ang kabuuang calories na kinakain, halos pareho din naman ang dami ng timbang na nababawas. Base sa pag-aaral, nakakatulong ang OMAD sa pagbawas ng timbang, pero walang diferensya yung amount of weight that you will lose with OMAD or any form of intermittent fasting sa isang tao na binabawasan din ang dami ng kain at may normal na eating pattern, meaning 3 to 5 controlled meals a day, naka-low calorie diet, at may regular na eating schedule. So parehas lang yung amount of weight na na-reduce. Bagamat may ilang posibleng benepisyo ang OMAD gaya ng weight loss, may simpleng meal planning at eating schedule, may kaakibat din itong panganib. Base sa consensus statement ng mga major medical at nutrition organizations in the Philippines, napag-alaman na nag-work ito for short-term weight loss, meaning 6 to 12 months of weight loss. Of course, gusto natin, di ba, mas-sustainable and of course, safe. At napag-alaman din base sa mga maraming pag-aaral na marami itong adverse effects. Dahil isang meal lang ang kinakain, maaaring hindi sapat ang nutrients na nakukuha ng katawan. Ayon kay Aban, posible ding makaranas ng matinding gutom, panghihina, pagkahilo, brain fog, o hirap sa pag-concentrate, dehydration, constipation at nutrient deficiencies. Sa ilan, maaari ito magdulot ng binge eating o labis na pagkain kapag oras na ng meal. At para sa mga may diabetes, maaari ito magdulot ng mapanganib na pagbaba ng blood sugar. Ayon sa mga eksperto, mas mahalaga ang simpleng healthy habits na kayang gawin sa pangmatagalan o sustainable. Ayon kay Aban, maaaring sundan ang nicer method sa pagdadiet. And for no midnight snacks, mainam na iwasan ang pagkain sa gabi lalo na kung malapit ng oras ng pagtulog. I for indulgences, unting-unting bawasan ang dami ng mga pagkain madalas nating nasusobrahan lalo na tuwing cheat days. C para sa control, always eat in moderation sa pamamagitan ng pagkontrol sa dami ng portion ng pagkain. E for early and light dinner, ugaliing agahan ng dinner at gawin itong lightest meal of the day. R para sa regular eating schedule, samahan pa ito ng regular na exercise, sapat na tulog at pag-inom ng sapat na tubig. With any type of diet that you are considering, including OMAD or any form of intermittent fasting, kailangan muna mag-consult sa inyong mga doctors at nutritionist dietitian. Mas maganda kung meron kayong certified personal trainer, fitness coaches na nag-guidance sa inyo sa fitness. Dapat alam din nila kung ano yung mga diets na tinatry mo. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim para sa GMA News.